Number 15. Wild turkey o ligaw na pabo. Sa unang tingin ay mukhang ordinaryong ibon lamang, ngunit ang mga lalaking wild turkey ay umaabot ng 4 feet hanggang 5 feet at tumitimbang ng 12.5 kilos. Kahit mabigat, sila'y mahusay na mga maninipa at may kakayahang lumipad ng mabilis, umaabot ng 60 miles per hour. Ang mga lalaki may makukulay na palong at balbas. Binabago nilang laki at kulay nito upang mag-akit ng inahin. Sinasabi pa ng mga mananaliksik na mas gusto ng mga inahing babo ang lalaking may mababang snood dahil senyales ito ng kalakasan. Sa gabi, nagtatago sila sa itas ng puno para makaiwas sa mga mandaragit. Ang kanilang mga mata ay may 270 degree na paningin, 3 beses na mas matalim kaysa sa mga pangkaraniwang paningin ng tao, kaya't mahusay silang nakakaiwas sa panganib. Kahit ginagamit silang hayop sa piyesta, tandaan na silang mga wild turkey ay matatalino at may mahaba ng kasaysayan sa kagubatan ng Amerika. Number 14. King Penguin. Bagamat hindi sila lumilipad, sila ang pangalawa sa pinakamalaking penguin. Ito'y may taas na 33 to 37 inches at tumitimbang na halos 20 kilos. Ang mga matatanda ay may orange na dilaw na marka sa leeg at ulo, ngunit ang mga sisiw ay natatakpan ng makapal na kulay kayumangging balahibo na parang balahibo ng tupa. Magiging katulad lamang sila ng mga magulang kapag tumuntong na halos sa 3 taong gulang. Kilala sila sa kanilang napakahabang paglalakbay para maghanap ng pagkain. Umaabot ng hanggang 620 miles para lamang makakuha ng isda at pusit. Kapag panahon ng pagpapaisa, seryoso silang ginagampanan ng pagiging magulang. Pareho nilang inaalagaan ng isang itlog, pinapasa-pasa sa kanilang mga paa at hindi kumakain ng ilang linggo. Sa gitna ng malupit na taglamig, nagtitipon sila sa malaking kawan at yumayakap sa isa't isa upang makaiwas sa temperature na lubhang malamig. Number 13. Shoebill. Ang shoebill ng mga latian ng silangang Afrika ay mukhang lumabas mula sa mga kwentong pambata. Tumataas sila ng 110 to 140 centimeters. Humigit kumulang 5 feet yun ha. At may napakalaking tuka na hugi sapatos na may talim na kawit sa dulo. Dahil dito, madali nilang nadadakip ang mga isdang lungga, maging ang mga malalaking lungfish. Hindi sila ibong nakatira sa kawan. Solitaryo ang shoebill at bawat pares ay naninirahan sa isang teritoryong humigit kumulang 3 square kilometers. Kapansin-pansin din ang kanilang pagiging responsableng magulang. Kapwa ina at ama ang nagpapapisa ng 2 itlog at binubuhusan ng tubig ang mga ito upang hindi masunog sa ilalim ng araw. Kapag napisa, binibigyan nila ng pagkain ng sisiw sa pamamagitan ng pagre-regulate ng pagpakadulas ng isda. Isang tunay na dedicated mom and dad. Number 12. Great Bustard. Kung may hari ng mga bustard sa Europa, iyon ay ang Great Bustard. Ito ang pinakamalaking ibong panglupa sa Europe. Ang mga malalaki ay umaabot ng halos 4 feet ang haba. Meron namang 8 feet na pakpak at tumitimbang ng 14 kilos. May sex dimorphism sila. Ang mga babaeng bustard ay 1/4 lamang hanggang 1/5 ng lalaki. Sa panahon ng pagpili ng kapareha, kilala ang mga lalaki sa kanilang lekking. Nagpapakitang gira sila sa bukirin. Pinapakita ang mga balahibo at lumilikha ng ingay para maakit ang mga inahin. Bagamat mabigat, nakakabuo sila ng mabilis na pagtakbo sa aabot ng 30 miles per hours upang makatakas sa mga mandaragit. Dahil sa overhunting at pagbabago ng tirahan, bumaba ang populasyon nito sa UK. Kaya noong 2004, muling pinakawalan ng mga bustard sa Salisbury Plain at meron na ngayong mahigit 100 birds. Isang tagumpay na conservation. Number 11. Harpy Eagle. Isa sa pinakamalaking agila sa mundo. Ang mga babaeng Harpy Eagle ay umaabot sa 10 kilos habang ang mga lalaki ay halos 6 kilos lamang at may pakpak na 6.5 feet.
Hindi lamang laki ang kahanga-hanga sa kanila, meron silang 5 pulgadang mga kuko na mas malaki pa kaysa sa mga kuko ng oso at kaya nilang hulihin ang mabibigat na hayop tulad ng unggoy at laze. Kapag nangangaso, maaaring maghintay sila ng hanggang 23 hours nang hindi kumikilos at pagkatapos ay babagsak sa biktima na may bilis na mahigit kumulang 50 miles per hour. Dahil sa laki at ganda, naging inspirasyon sila sa mga alamat. Sa katunayan, nakikita sila sa coat of arms ng Panama bilang simbolo ng lakas. Number 10. Dalmatian Pelican. Sariwa mula sa tubig ng Eurasia, narito ang Dalmatian Pelican, isa sa pinakamalaking pelican sa mundo. Meron itong pakpak na halos 11 feet at kayang lumipad ng higit 10,000 feet sa ere. Kilala sila sa kanilang malaking gular pouch, isang malambot na supot sa ilalim ng tuka na ginagamit nilang pang scoop ng isda at pagkatapos ay pinipiga ang mga tubig bago lunukin ang huli. Ang bawat adulto ay kumakain ng mahigit kumulang 4 pounds ng isda kada araw. Ang dami nun. Kapag may bagyo o malamig ang panahon, magkasama sila nag-iingat ng init. Ngunit madalas makikita silang nagpapahinga sa mga latian at lawa. Sa kabutihang palad, ang conservation ng pelican na ito ay napabuti dahil sa mga protektadong lugar sa Eastern Europe at Asia. Number 9. Andean Condor. Isang imposibleng palampasin dito dahil sa kanyang pakpak na halos 10.5 feet. Isa sa pinakamalaki sa lahat ng mandaragit. Sila ay kayang umakyat ng hanggang 18,000 talampakan sa Andes at lumilipad na halos hindi pumapadyak sapagkat umaasa sila sa mga thermal na hangin. Bukod sa laki, mahaba rin ang kanilang buhay. Maaari silang mabuhay ng 50 years or higit pa. Wala silang kakayahang bumuo ng ingay tulad ng ibang ibon kaya't naghihiyaw lamang sila sa pamamagitan ng hissing at licking. Kilala silang simbolo ng Inca at sinasamba bilang tagapaghatid ng kaluluwa sa mga tribo. Sa pagkain naman, mga bangkay ng hayop ang kanilang hinahanap at kaya kumain ng hanggang 15 pounds ng karne sa isang kainan lamang ha! Parang buffet ano? Bawat pares ay nangangalaga ng iisang sisiw lamang sa loob ng 18 months. Kaya mabagal dumami ang populasyon nila. Number 8. Wandering Albatross. Lumipat tayo sa karagatan kasama ang Wandering Albatross. Ang ibon na may pinakamalaking pakpak sa mundo. Inaabot ng 11 feet. Ang kanilang wingspan na nagpapahintulot sa kanila na lumipad ng hanggang 3,700 miles sa loob ng 12 days nang hindi sila bumababa. Dahil dito, parang may sariling airplane ng mga albatross. Naglalakbay sila sa buong Southern Ocean at ginagamit ang malakas na hangin upang makalipad ng libre. Subalit hindi lahat ng kwento masaya. Dahil sa long line fishing, marami sa 23 na uri ng albatross ang nanganganib na mamatay dahil sa pagkakabuhol sa mga pangingisda na may kawit. Sa kabila nito, ang Wandering Albatross ay simbolo ng katatagan at kahusayan sa paglalayag, laging bumabalik sa parehong kapareha at pugad taon-taon. Number 7. Emperor Penguin. Sa gitna ng nagyayelong Antarctico, eto na ang ibon, ang pinakamalaking penguin sa mundo. Umaabot ito sa 120 centimeters or 4 feet. Ang taas at may timbang na halos 40 kilos. May kakaiba silang balahibo na parang sukat. May mga overlapping scale like na balahibo at makapal na taba. Kaya napapanatili nilang init kahit sa mahigit na hanging 68 mph. Kapag taglamig, nagtitipon sila sa mga huddle para mabawasan ng 50% sa pagkawala ng init. Ang mga lalaki naman nagdadala ng itlog at nagpipisa ito sa loob ng 65 to 75 days ng walang pagkain. Pinoprotekta ng itlog gamit ang kanilang brood pouch sa paa. Sa dagat, napakahusay nilang maninisid.
Naitalang lumubog sila ng 564 meters at lumangoy sa loob ng 32 minutes para manghuli lamang ng isda at krill. Tunay talaga silang nilalang ng matinding klima. Number 6. Greater Rhea. Ito ang pinakamalaking ibon sa Amerika. Tumatayo sila ng hanggang 5 feet at tumitimbang ng hanggang 66 to 80 pounds. Kahit hindi sila lumilipad, ang kanilang malalaking mga pakpak ay ginagamit na parang layag habang tumatakbo. Kaya nilang takbuhin ang 40 miles kada oras at agad na lumiliko sa tamang direksyon. Kapag dumarating sila sa panahon ng pagpipisa, ang mga lalaki nagbabantay sa pugad. Iniingatan ang pagpipisa nila, ang mga itlog sa loob ng 30 days. Habang ang mga inahin naman malayang naglalakbay. Ang mga tandang na Rhea ay gumagawa rin ng malalakas na booming na sigaw para maakit ang mga kapareha at maririnig ang mga sigaw na ito mula kalahating milya ang layo. May ugali rin silang maligo sa alikabok. Tatayo sila at sasaboy ng buhangin sa kanilang balahibo upang mabawasan ang mga parasites. Number 5. Cory Bustard. Ito'y tinuturing na pinakamabigat na lumilipad na ibon sa buong mundo. Ang mga lalaking Cory Bustard ay umaabot ng 1.3 meters or 4.2 feet ang taas. May pakpak na 2.1 to 2.7 meters or 7 to 9 feet. At timbang na higit kumulang sa 20 kilos. Ang mga inahin ay ligawan, kaya kaya nilang palaki ng mga lalamunan ng 4 na beses sa normal at tinataas ang mga balahibo sa leeg at buntot upang magmukhang mas malaki. Bagamat kaya nilang lumipad, mas gusto nilang maglakad sa damuhan upang maghanap ng pagkain tulad ng insekto, buto at maliliit na hayop. Wala silang hinlalaking daliri sa paa kaya't hindi sila makakapamuhay sa mga sanga. Kaya naman, mas madalas silang nasa lupa kung saan may banta ng mga leyon, hyena at mga agila. Bagamat near-threatened na ang kanilang status dahil sa pagputol ng mga damuhan at pagkakatrap, patuloy silang pinapangalagaan ng mga tagapag-alaga ng wildlife sa Africa upang mapanatili ang kanilang dami. Number 4. Cassowary. Sa makakapal na kagubatan ng Queensland at Papua New Guinea, matatagpuan ang Southern Cassowary. Isang ibon na mukhang minsay galing sa panahon ng mga dinosaur. Sila ay may taas na 150 to 200 centimeters or 6 feet at may mabigat na katawan na sakto para tawaging pangalawang pinakamalaking ibon pagkatapos ng ostrich. Ang pinakamahalagang takpok nila ay ang keratin na casque na parang helmet sa kanilang ulo. Ito'y ginagamit upang makalusot sa siksik ng mga halaman at marahil bilang display sa pagpaparami. Meron silang matutulis na 4 inches na gitnang kuko na maaaring makapatay ng tao o aso kapag sila'y napikon. Ang mga cassowary ay mahiyain at solong nakatira, ngunit napakahalaga nila sa kagubatan dahil silang kumakain ng maraming uri ng prutas, maging yung mga nakakalason. At nilalabas nila ito at yung mga buto sa ibang lugar kaya tinatawag silang hardinero ng kagubatan. Kapansin-pansin ng mga lalaking cassowary ang nagdadala ng mga itlog at inaalagaan ng mga sisiw, habang ang mga inahin malayang naglalakbay at nagchichill-chill. Number 3. Emu. Ang pinakamalaking ibon sa Australia at ikalawang pinakamataas na ibon sa mundo. Maaari silang tumayo ng 1.9 meters or 6.2 feet at kilalang mabilis. Kayang humarurot ng 30 miles per hour. Katulad ng mga ostrich, hindi sila lumilipad. Sa halip may malalakas na binti na may 3 daliri at bawat takbang umaabot ng 10 to 16 inches. Ang kanilang balahibo'y mukhang shaggy at kulay kayumanggi at meron silang leeg at ulo na kulay asul at itim. Sila ay nomadic, palipat-lipat ng lugar depende sa pagkain at tubig at maaaring maglakbay ng 15 to 25 kilometers kada araw. Kapag mating season, ang babae ang naglalatag ng mga itlog at iniiwan ito sa lalaki para magpisa ng 8 linggo nang hindi kumakain, umiinom
o dumudumi. Meron silang mga malalakas na booming calls na nagmumula sa inflatable air sac sa leeg nila. Maririnig ito hanggang 2 kilometro ang layo. Number 2. Marabou Stork. Sa Africa naman, may ibong kilala sa bansag na undertaker bird, ang Marabou Stork. Umaabot sila ng 5 feet ang taas at maaaring tumimbang ng 20 pounds. Meron silang 8.5 feet na pakpak at nakakatulong ito upang lumutang sa mainit na hangin. Mapapansin ninyo ang kanilang kalbong ulo at leeg na may palawit. Ito ay naglilingkod upang huwag dumikit ang mga dugo at dumi sa balahibo habang sila ay nanginginain ng mga bangkay. Sila ay kilala bilang scavenger. Sa pagpaparami, ginagamit nila ang malalaking supot sa leeg bilang display upang makaakit ng kapareha. Kapag lumilipad sila, tila may uniforme silang itim na balabal at maninipis na binti na nakalaylay. Kaya ang tinatawag silang Undertaker Bird o tagapaghatid ng mga patay. Kahit nakakatakot ang anyo, mahalaga sila sa ecosystem dahil tumutulong sila sa paglilinis ng mga patay na hayop. Number 1. Ostrich. Ito ang pinakamalaking ibon sa planeta. Sila ay maaaring umabot ng 9 feet ang taas at tumimbang ng 287 pounds. Kahit may 7 feet na pakpak, hindi sila lumilipad ngunit ginagamit nila mga pakpak na parang timon para lumiko at bumagal habang tumatakbo ng hanggang 43 miles per hour. Sa kanilang bilis, mas mahaba pang isang hakbang ng ostrich sa 10 feet. Huwag hayaang magsinungaling ang kanilang itsura ha. Kaya nilang humarurot at ang kanilang 2 malalaking daliri sa paa ay nagbibigay ng mahusay na traksyon at nakakapagbigay ng nakakamatay na sipa na kayang umanong pumatay ng lion. Tinatawag din silang camel bird dahil katulad ng camel, kaya nilang mabuhay ng matagal na walang tubig at may mahabang leeg na gumagabay sa kanila sa bukid. Upang matulungan sa pagtunaw, nilululo nila ang maliliit na bato at may 46 feet na bituka. Oh my God! Para sa pagproseso ng halaman at buto. Ang ostrich ay nakatira sa mga kawan na binubuo ng dominanteng lalaki at mga inahin. Sabay-sabay nilang pinipisa ang mga itlog at ginagamit ang kanilang mga balahibo para umot upang protektahan ang mga supling. Ano? Namanghaba kayo. Ang lalaki ng mga birds, di ba? Kayo, alin yung paboritong bird nyo dyan na malaki? Comment nyo below. At syempre kung nagustuhan nyo ang ating video for today, please comment, tweet. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang matuto. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!